Magandang araw mga ka-HH. Pakita ko sa inyo ngayon yung difference ng fake and original. Ito yung original na antihydral. Isa sa mapapansin nyo, meron siyang mga bilog-bilog dito, naka-emboss. Pero sa kabila, plain lang siya, wala. This is made in Germany. Dito sa kabila is yung kanyang expiration date. Sa fake, wala siyang box. Pero pag binuksan mo siya sa loob, yung original, parang halos magkamukha din siya. Ayan. 130 mg methenamine. Pero ang original is 70 grams. Ang fake, 30 grams lang to eh. Hindi naman naglabas si antihydral ng 30 grams. Tapos sa tip, makikita nyo rin dito yung kailan kong kita sa camera. Expiration date. Ayan, 05/029. Para hindi ka rin kayo malito, ito, meron siyang code na PZN 0005279. Yung expiration nyo dito, dapat nagmamatch dito sa tip ng tube. Ginagamit to, pwede ito sa kamay, sa paa, at saka sa underarm. Teka lang. Pakita ko sa inyo. Ano kasi German language yata ito. Pero pag ginamitan nyo siya ng lens, Google Lens ba yan? Pwede niyang i-translate yan. Pakita natin. Piliin nyo lang yung translate. Tapos, ayan o. Mabasa nyo dyan na ointment for application to skin against excessive sweating, especially foot, hand, and armpit sweat. Usually, gumagamit nito mga may HH o hyperhidrosis, yung sobra yung pawis sa part ng katawan, pwede sa muka, sa kamay, sa paa, iba sa ulo, sa likod. Ito, may kasama siyang guide, leaflet. Ito pala 2029 expiration date, color white na yung laman nito. Yung mga luma, ito, ganito lang yan. Meron siyang dito sa pinakatakip, yan yung pangbubukas nyo. Makikita nyo, ayan o, kulay puti. Yung luma kasi nyan, yung February 2029 na expiration pababa. Meron ako dito yung luma. Ang kulay nito is parang skin color. Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung luma. Ang expiration nito, luma ito yung ayan o, 04/2028. Ang iba yung kulay niya. Ito yung kung gumagamit na kayo before ng antihydral, ito siguro yung nabutan nyo. Ngayon kasi lahat ng inilabas ni antihydral color white na. Makikita nyo, mababasa nyo rin yung sa leaflet sa loob. Pakita ko muna sa inyo itong bago. Ang sulat yan dito. Bali, translate lang natin. Sa babae nakasulat. Ayan. Looks like content. Antihydral is white ointment and is available in packs 70 gram. Ito yung sa bago. Ngayon, pag sa luma naman, natin yung papel. Ito yung mga luma. Baka yung iba kasi magtaka bakit color white na yung loob. I-translate natin. Ito, mababasa nyo. Antihydral is a skin-colored ointment and available in packs of 70 grams. Ayan.
ito yung luma, skin colored. Pinalitan na kasi. Tapos nung nagpalit din sila, nagtaas din sila ng price. Kaya yung ibang gumagamit, nagugulat kasi sobrang taas na nung price. Parang before, nasa 800 lang. Ay, nasa 1,000 plus na. Yun din yung price ng original pala, nasa 1,000 plus. Then itong fake, nasa 100 plus lang to eh. Tapos pag binuksan mo to, may cover din siya, pero hindi siya tulad ng cover ng sa original na parang foil. Tapos pag pag inopen mo to, ayan o, iba yung consistency niya, parang natin, malabnaw siya, hindi siya katulad ng original na thick. Binang-spread mo, tapos para siyang lotion. Para siyang lotion sa paa. O sa kamay. Ibang o. Tapos ang paggamit nito, twice a day or pwedeng once a day lang. Manipis lang yung pag-apply niya. Ito. Konti lang, hindi mo kailangan ng sobrang dami. Yan, nagsimula na akong magpasma. Spread mo lang sa kamay mo. Medyo kulang. Naglagay kasi ako nitong isa eh. Kaya parang simula nang yan. Ang itch ko nga pala isa kamay, paa at saka sa underarm. Tapos pag nag-apply kayo nito, leave nyo lang siya ng mga 1 hour na pwede na yung banlawan. Pwede rin sa gabi, overnight. Then sa morning, tsaka nyo siya banlawan. Make sure lang na pwede kasing kung baka ano nyo sa mata nyo or sa damit nyo. Tapos baka yung iba malito pala, meron din ganito yung anti-hydral foot care cream naman to. Hindi siya katulad nitong anti-hydral na ganito na methenamine. Ito kasi pang lotion sa paa lang to eh. Hindi to nakaka-dry. Baka malito kayo. Tapos meron din siyang code kasi dito. Ayan o. PZN. Ayan, pinagkaiba niya. Itong sa 00052-729. Then sa isa 16584-629. Then sa size, kita niyo yung difference. May logo siya. Itong para sa wala. Then 70 gram, ito kasi ay 50 lang. Baka malito kayo sa pagbili. Pero same product to. Ayan. Robogen GmbP. Ayan. Tapos meron pa silang isang product, yung anti-hydral spray. Pwede rin ito sa kamay, paa, and underarm din siya ginagamit. Iba kasi hindi hiyang dito sa anti-hydral. Konti lang naman. Karamihan naman sa gumamit is nag-effect. Or kung hindi man mag-effect, baka mali yung proseso na ginagawa nila. Pag nag-apply ka kasi nito, bawal siyang sabayan ng iba, like lotion or kung anong iba pang pwede pong ginagamit sa kamay mo. Pag anti-hydral lang yung gagamitin mo. Yung kasi nakalagay sa manual nila. Bawal sa buntis at saka sa breastfeeding. Tapos itong spray naman, ito pala, possible kayong magkaroon ng side effect, irritation, skin rashes, pero madalang naman yun. Sa 1,000 isa lang yung parang nagkakaroon ng ganong senaryo. Ang anti-hydral ginagamit talaga to sa yung mga nag-hiking, kasi kailangan dry yung kamay nila eh, para maganda yung grip. Ito talaga yung pinaka niya. Pero syempre pwede rin talaga to sa hyperhidrosis.
yung sobra yung pagpapawis sa kamay, paa, tsaka sa underarm. Bawal to sa ibang part ng katawan. Hindi naman nila din sinasuggest sa leaflet nila. Pag itong to, basta may cellphone lang kayo, pwede nyo itong mabasa. Translate nyo lang. Comment kayo kung ano yung mga nakalimutan ko, mga kailangan pang malaman, mga gagamit nito. Baka may hindi ako nasabi or may mga mali akong nasabi, paki-correct ako. Tapos kung after nyo mag-apply pala nito, tas nag-dry na yung kamay nyo, babawasan nyo na yung dalas ng paggamit. Pwedeng every other day or once a week or twice a week na lang yung pag-a-apply nyo. Ngayon kung sobra na, minsan ngayon kung sobra na yung paggamit nyo, magkakaroon kasi ng mga parang white lines or parang magbibitak-bitak, parang ganon. Pwede kayong gumamit ng mga ointment. Nakasulat din yan sa manual nila. Sa mga susunod kong video, iaano ko naman yung iba pang mga product para sa may mga hyperhidrosis, no? Sa mga gustong mag-try lang muna ng antihydral, and kung wala kayong budget, meron available na 30 grams. Taka lang to, bali sinalin lang natin dito sa 30 grams para masubukan nyo lang muna kung gusto nyo yung product ko, hindi. And then meron din tayong 15 grams. Itong 15 grams is $399. $699 naman itong 30 grams. Igay ko yung link kung saan nyo pwedeng ma-order yung ganito. 70, 30, and 15. Yung effectivity pala nung antihydral, hindi agad-agad. May mga nababasa ako na 3 days lang nag-effect na agad. Pero yung iba, 1 week, 2 weeks. So kung may mga lakad kayo or kung may schedule kayo ng biometric, dapat maka-order na kayo before or makagamit na kayo agad para sa araw nung biometric nyo, dry na yung kamay nyo. Hanggang dito na lang muna tayo para sa antihydral. Then kung may mga mali or kulang akong nasabi, pa-comment na lang sa baba. Tapos like and follow na rin sa channel ko kasi maglalabas pa ako ng iba pang mga product para sa mga may hyperhidrosis. Tapos sundutan ko rin ng konting product para sa may mga bromhidrosis. Wala kasi akong brom kaya hindi ko masyadong ma-focus sa mga may brom. More on hyperhidrosis kasi yun yung ko rin case ko. Pero susundutan natin yan. Kung meron kayong mga kaibigan, kakilala na may hyperhidrosis, i-share nyo tong video na to para makatulong din sa kanila.